question mo. Oh. Tapos, mantakin mo, pumunta sa Amerika si Marcos, hindi sumama. Hindi, sa tingin ninyo, desisyon ni Marcos na hindi isama si FL? Hindi, isipin nyo mabuti yun ha. Sa tingin ninyo, desisyon ni Marcos na hindi isama si FL? Ako ha, ang opinion ko dyan, sa tingin ko, sinabihan siya, wag mo na isama yung asawa mo. Medyo may problema kami dyan sa asawa mo. Baka ganun. Hindi ko sinasabing ganun talaga, pero posibleng ganun. Yeah? Basta dito, mag-usap tayo, let's have a deal. Wag mo na isama yung asawa mo. Asama ko. Di ba? Tapos ang usapan kung sinama niya. Mas ano pa yun, mukhang mapapahiya yung mga nagsabing na-involve si FL. Imagine niyo lang ha, lawakan yung isip nyo. Kung isinama ni Bongbong Marcos si FL sa Amerika, tapos gagamitin nila yon, lalong-lalo na si Claire. Gagamitin niya yun at sasabihin niya, kung talagang sangkot yan sa criminal activity, kung talagang na-question niya ng Beverly Hills, bakit sumama pa sa Amerika? Pwedeng ganun. Alam mo, naandun din yung mga katulad ni Joey, nila Trixie. Tapos, mausap kami. Tungkol kay Amy. Hindi, totoo to. Walang biro ito ha. Pero, kasi, ng mga opinion nila tungkol kay Amy, opinion ko, opinion ng Banateros tungkol kay Amy. Doon, diretsuhan kami. Basta kami. No kami kay Amy. Ayaw namin yan. Kahit anong mangyari sa 2028, hindi pwedeng tumabi-tabi yan kay BP Sara Duterte. Bulabugi namin yan si Amy. Yan, kaya naman umalat. So, ano lang nyo, bantay-bantayan nyo lang habang kayo po ay nakikinig sa maganda kong busis. Anyway, matindi yung pag-uusapan natin ngayon ha. Si BP Sara Duterte, naku po, marami na naman siyang pinasabog. Talaga nga naman, nagkaroon pa naman event dyan sa The Hague. Nandyan din po yung ilan nating mga kababayang tumakbong senador. Nandyan si Jimmy Bondoc, nandyan si Boss Dada. Si Boss Dada gusto atan tumakbong senador. Pero hindi niya nakaya. Kasi yung tuhod niyan, wala na, wasak na sa sobrang laki niya. Hindi na nga makalakad ng diretso, pareho na sila ni Lisa Marcos maglakad. Parang penguin. Yung totoo, Boss Dada, parang ikaw ata yung double agent eh. Pareho kayo maglakad ni First Lady. Di ba? Gaganong-ganon. Hindi, baka mamaya kasi, yan malay nyo, nasa family yan. Di ba, malay mo, kapamilya pala ni Boss Dada si First Lady, di natin alam, pero pareho sila ng galawan. Di ba? Anyway, nandyan din po si Boss Dada sa The Hague. Pakibati ako ha. By the way, hingin nyo sa kanya yung sombrero. Ang dami kong pinadala sa kanyang sombrero ha. T-shirt ha, baka mamaya binibenta niya dyan para pangkain niya. Libre po yan ha. Pinamimigay po ni Boss Dada yan ng libreng-libre. So, hingi lang po kayo kay Boss Dada. Pagka tinanong kayo, sino nagsabi sa inyo manghingi ako? Sabi nyo, sabi ni Banat Bay, madami daw siyang pinadala sombrero sa'yo. Okay? So, huwag kayo maniniwala sa kasinungalingan niya na wala akong pinadala. Marami akong pinadala. Ewan ko kung binenta niya o itinapon niya. Baka pinagkakitaan niya kasi marami daw nang hihingi dyan. Marami nagsusulisit dyan. Ewan ko kung totoo yun. Pang-sulisit para daw makapag-cruise. Sabi ko, kara-cruise lang, kailangan mo pa mag-sulisit. Mura-mura lang ng kara-cruise, barya lang yun. Ba't mo kailangan mag-sulisit? Biro lamang po. Anyway, eto na nga, simulan na natin yung issue kay BP Sara Duterte. Pero bago po yan, ang isa pang mainit na issue ay yung nilabas ni Roberto Tiglao na parang police report. Tapos, tinabla ng Malacanang at sinabi ng Malacanang fake news daw yon. Pero ang iba naman ang sagot ni Roberto Tiglao. Panoorin po natin itong balita. Wala raw problema sa Malacanang.
kung isnabin ni Senador Bato de la Rosa ang ika-4 na SONA ni PBBM. Pero wag na lang daw sanang makisakay si de la Rosa sa mga pekeng balita. Ang detalye sa agenda. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam, Miss Castro. Ikaw talaga, Claire. Ano mo pakialam mo kay Bato? Report ni Alam mo, Miss Castro, pasensya na ha. Ang atupagin mo, yung trabaho mo. Ang trabaho mo, ipamalita ang mga supposedly accomplishment ng amo mong si Marcos. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Pinakikila mo yung buhay na may mga buhay. Ivy Reyes. So, sana kung di masyadong makarating ay mapakinggan niya. Unbothered ang Malacanang sa hindi pag-attend Ano, pakikinggan namin kasi kasinungalingan ni Marcos? Alam naman namin puro kasinungalingan na sasabihin niya sa SONA. Gusto mong pakinggan namin? Why would we listen to the lies of Bongbong Marcos? It's all lies. Everything that he's saying is lies. Propaganda. Diba? Sabi niya, BS. Anong BS? Alam niyo na yun, sa Amerika, it's BS. Alam mo mga American BS. O, diba? Puro lie yan, ba't pa namin pakikinggan? Sige nga, anong mo dyan? Palusot ni mo. Senator Bato de la Rosa sa 4th State of the Nation address ni PBBM. Kahapon, sinabi ni de la Rosa na may personal siyang conflict sa ilang mambabatas at opisyal ng Malacanang. Kesa pumunta siya na nakasimangot, huwag na lang. Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya Aba? pumunta. Pero Aba? mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging, Kasinungalingan. naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa Maligaw? maglay sa mga... Maligaw? Sige nga, madam. Magbanggit ka nga ng isang pangako na ipinangako niya last time na nagsona siya na natupad. Yung pinagmamalaki niya ang punyetang 5,500 na flood control project. Diyan pa lang mukha na kayong Di ba? Hindi totoo po. Huwag na tayo magmaang-maangan. Ano yung pinagmamalaki niya? Yung SONA, 5,500. O na flood control project. Kita mo nga ngayon, suminga lang ang langit, bahana. Sasabihin nyo, 5,500. Kasinungalingan. Ano pa sinabi niya? Yung Pogo, ipatitigil na, palakpakan ng mga ulul. Tumigil nga Pogo, namayagpag naman yung online na gambling na Pilipino. Anong pinagkaiba nun? Mas matindi pa nga ito At least yung Pogo, ang market lang nun, mga incheck. Hindi, totoo naman Alam mo, eto ako against talaga ako sa lahat ng klase ng gambling. Pero mas malala pa pala itong Pigo, yung sa Philippine na sariling mga online. Diba? Kasi yung Pogo, ang target lang nila, yung mga in-check na hindi, kasi bawal nga sa kanila ang sugal, di ba? So nag-o-online sila, nag-underground. So dito nila ginawa yung parang operation. Although there are criminal aspect na kasangkot po ng Pogo. And ako, against talaga ako dyan. Dapat talagang tanggalin na yan. Hindi na napapanahon yan. Pwede pa sana nung panahon ng pandemya na hindi nakakalabas ang tao. Pero this time, malala na dalang krimen yan. Dapat talaga matanggal. Okay na sana Di ba nung in-announce sa tatanggalin? Pero ano nangyari? Kaya pala tinanggal. Ito talaga ang totoo. Kaya tinanggal yan kasi nga para yung mga Pilipino na may pagmamay-ari ng sugal ay mamayagpag. Kaya nga may pag-aaral dyan Nung nawala yung Pogo, umakyat, pumutok ng sobra-sobra. Ibig sabihin, nag-boom yung online na mga casino, online sabong, online na kung ano-ano. Sumabog lahat yan. Ibig sabihin talagang namayagpag. Di ba? Kahit wala ng pera, isipin mo mga jeepney driver, wala ng pera, nagsusugal. Yung mga packboy na hindi dumadami. Alam mo kung bakit dumadami packboy? Alam mo yung packboy, PAK boy. Linawin natin yung packboy. Alam mo yung mga packboy kaya na namayagpag yan? Kasi kailangan nila ng pera. So sila.
Nagpapabengbang sila sa mga jokla. Oh, kaya dumami AIDS eh. Oo. Hindi totoo yan. Baka akala nyo nagbibiro ako. I-google ninyo. Tumaas ang AIDS. Bakit? Ang dami nagpapabanat sa ano eh. Nagpapabengbang sa mga jokla eh. 'Di ba? Oh. Sana naman, tignan na maigi itong online na to. Peddlers. Pero pinuna ng palasyo ang komento ni De La Rosa na diversionary tactic lang ang usapang pag-aresto sa kanya ng ICC para matabunan ang isyong kinasasakutan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na Gaga ka! Ay, sorry naman. Ha? Hindi siya. Hindi siya yung sinasabi ako ng gaga. Yung pong yung mga nagpapakalat. Kasi sinasabi niya yung papakalat daw ng fake kundi news. po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. Hindi! Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Bumuelta naman ang journalist at dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao matapos siyang tawaging fake news peddler ng Malacanang. Tinawag niyang palace apology. Hindi. Alam mo, ito lang yan ha. Ito kasi mga nagsasabi na nagpapakalat daw ng fake news. Alam mo, sabi nga niya dito, mukhang nagkaroon ng cover up. Alam mo, madali naman yan i-cover up sa totoo lang Ayun, may lumabas pa kahapon na sabi nagkomento daw yung tatay ni Tantoco na ni Tantoco na sinasabing hindi daw kasama si Lisa Marcos. Pero may nagsabi sa akin, totoo to, may nagsabi sa akin. Sabi sa akin, alam mo ba, Natbay, kilala ko yan. Personal kong kilala yan. Oh, sabi. Personal kong kilala yan. At hindi magkokomento ng ganyan yan. Hindi yan naglumalabas sa media. Hindi yan nagpo-post ng mga status sa social media. At higit sa lahat, hindi ganyan mag-English yan. Yan ay talagang, kasi yung nakita niyang post daw, parang English kinamatis. Pero sabi niya, hindi ganyan mag-English yan. Talagang yan, very formal, very eloquent, very hindi ganyan yan. So, sa tingin niya, merong nangyayaring cover up daw. Sabi nung nung kausap ko, nakakilala yung yung nanay. Kaya sinasabi niya, hindi totoo na nanay yung nagsalita ng ganyan. Malabo yan. Malabo yan sa malabo. And may alam na personal. Alam niya talagang yung mga nangyari doon. Sinasabi niya kagad, kasinungalingan yan. Meron sabi ko sa inyo. Si Castro at hinala niya ang may major cover-up sa pagkamatay ni Response Air Paulo Tantoco noong March 8. Hindi sasama si FL sa US trip ni PBBM. Yan kita ninyo. Ito kasi, ganito yan Ganito, makinig kayo na mabuti para sa kaalaman lang ninyo. Makinig kayo. Siyempre, iba sasabihin ng Malacanang. Alam naman aaminin nila. Oo, nandun si FL. Kasama siya doon. Kinwestiyon nga siya ng mga pulis Pwede ba nilang aminin yun? Hindi, kayo. Siyempre, i-deny at i-deny nyo yan. In the side of Roberto Tiglao, pwede ba niya sabihin na, oo, peke nga ito. Siyempre, paninindigan niya rin yung nilabas niya. Ibig sabihin, words of Tiglao and words of Malacanang. Di ba? So, kung ikaw ay nanunood, ano ang titimbangin mo? Paano mo sila titimbangin? Sino ang paniniwalaan mo? Words of Tiglao o words of Malacanang? Siyempre, depende kung saan ka nakapanig. Di ba? Kung nakapanig ka sa mga Duterte, paniniwalaan mo itong kay Tiglao. Kung ikaw nakapanig sa mga Marcos, paniniwalaan mo sasabihin ng Malacanang. Tama, mali. Pero kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, anong pakikinggan at titingnan mo? Sirkumstansya.
Di ba? Circumstantial. If you wanna know the truth, the circumstances itself will not lie. One, may namatay. Di ba? And two, because of the cocaine, the substance na yun in-establish na. Established na yun. Okay? Saan nangyari? Sa Amerika. Now, paniniwalaan mo? Kasama ba doon si FL? Sabi nung report na nilabas si Tiglao. O sabi ng Malacanang, hindi kasama doon si FL. Ngayon, kung ikaw ay talaga naghahanap ng katotohanan at ikaw ay nasa gitna, huwag mong tignan yun. Ang tingnan mo, circumstances. Bakit? Dito mo malalaman ang katotohanan. Circumstances. Kasi now, it's easy to lie. Lying is easy. That's the easiest way out or way to destroy a person. Through lies. Di ba? But, the circumstance will not hide. It will always reveal the truth. Ano yung circumstances ngayon? Ito. Pumunta si Marcos agad-agad sa Amerika. Biglaan yan. Hindi yan planado. Pagka-announce, mga ilang araw, umalis na kagad. Sabi nga ng isang napakinggan kong sa sobrang abrupt, nung pag-alis ni Marcos papuntang Amerika, isipin mo, days before the SONA, na supposedly nagpe-prepare sana. Di ba? Pero biglaan. First yun. First circumstance, after pumutok nito mga to, na issue na ito, biglang pumunta si Marcos sa Amerika. Pero sabihin mo, baka may planado naman yan. Okay, pero alam natin, alam ng lahat. Ito'y biglaan. Hindi ito yung matagal nang ina-announce. Hindi. Pangalawa, okay. Pangalawa, bakit hindi sumama si EFL kung walang problema? Di ba? Doon pa lang, malalaman mo na, naku po, may problema talaga to. May problema talaga to. Bakit siya hindi sumama? Laging kasama yan eh. Alam natin yan, mga kababayan. Alam natin yan. Hindi yan yung tipo ng katulad ni Pangulong Duterte na hindi mo malaman kung sino kasama pero sure tayo kung sino kasama. Pero, di ba? Eto, laging kasama. Pero bakit this time? For the first time, sabi nga. For the first time. Hindi sumama si EFL. Saan? Sa Amerika. So, kung ikaw ay matalino at hindi mo titignan yung sinabi ni Tiglao, hindi mo siya titignan yung sinabi ni Claire Castro na Malacanang, timbangin mo na lang yung mga nangyayari. Bakit hindi siya sumama? It speaks so much. Hindi na natin kailangan alamin pa yung sinabi ng dalawang side. Eto pa lang, obvious na. Hindi, kayo na. Di ba? Nagkataon lang. Nagkataon, first time nangyari. Sa lahat ng state visit ni Marcos, first time nangyari ito na hindi sumama. Saan? Sa Amerika pa. Nagkataon lang. Sinong niloko ninyo? Gago! Di ba? Huwag na tayo maglokohan. Sasabihin nila, hindi kasi pumunta sa ibang bansa. Kasi pumunta sa Middle East ata ito si FL eh. Ang tanong, planado ho ba yun? Meron ho bang media na makakapagsabing pinlano na yan way ahead of time na nagkasabay si Marcos at saka si FL pumunta sa ibang bansa? Hindi, walang ganun. Kayo na ngayon na maghusga. Pero wala raw itong kinalaman sa issue. First Lady Maria Luis Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. Paalala ng pala. Tingnan mo, nagpunta to meet the overseas Filipino workers ni hindi man lang sinabi kung imimit niya yung hari doon, kung ano meron doon, inimbitahan ba siya kasi may convention. Walang ganun, biglaan. I mean, hindi ka naman siguro tanga, di ba? Hindi ka naman siguro tanga na hindi mo masabing,
Oo nga. There is something, di ba? Hindi ko, ako, again I will not teach you how to think. Di ba? I will not tell you the conclusion. Pero if there is one thing na I will tell you is, tingnan ninyo yung circumstances. Huwag lang kayong maniwala sa pronouncement ng Malacanang. Huwag lang kayong maniwala sa pronouncement ng mga quote-unquote Duterte supporter. Kayo mismo tumingin. Anong nangyari? Bakit ganun? Biglang nagkaroon ng mga event. Hindi naman siguro kayo tanga. Hindi naman, ako naniniwala ako, mga Pilipino, hindi naman tayo tanga na hindi natin malalaman yung nangyari na yung mga coincidence kuno. So, hindi sila ang nagsimula ng isyong ito. Pero Di ba? Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan, again, maging mapagmatsyag kayo. Matalino tayong lahat Kailangan lang talagang busisiin natin yung mga pangyayari. Kasi alam mo, kahit po ako, may sakit ako ito mga nakarang araw, talagang nilatay na naman ako ng aking asthma. At hindi po tayo nakapag-live. Pero nung pinapanood ko yung mga news tungkol doon sa nilabas nilang fake news daw, kasi merong sinabi ng Beverly Hills, ganyan-ganyan, bla bla bla, na kesyo yung lumabas na dokumento. Ang dali naman nun I mean, it's easy to deny something out of a diplomatic or national security. Don't ever forget, okay? Kung anong nangyayari ngayong panahon na ito. Ngayong panahon na to that there is war happening. And very strategic ang Pilipinas. Even if ang policy ni Trump ay America first, hindi natin madi-deny na tumutulong pa rin sila sa labanan ng Israel. Di ba? Tumutulong pa rin sila sa labanan ng dyan sa Ukraine. So, the position ng Pilipinas kailangan ng Amerika. Kailangan nila. It will be waste of money kung palili pa rin nila mula doon sa Amerika o mula sa Hawaii ang mga eroplano nila o mula sa Korea. Mas maganda meron dito. Kasi remember, pag nag-isip yung mga world leaders, ang iniisip niyan hindi lang naman yung gera ng Israel. Iniisip niyan kung sakasakali magtulungan ng China. Saan sila nakaposisyon, di ba? So kung sakop nila Japan, kasi may embassy doon, may base. May Korea, sa Korea meron din. Kaya lang nandoon ang North, di ba? So kailangan din nila 'tong Pilipinas. Napaka-strategic ng posisyon natin. Sa madaling salita, kailangan tayo ng Amerika. So, it is possible that America will do everything para makuha tayo. Pwede niyang gamiting bargaining power yan. Yung nangyari sa LA, sa Beverly Hills. Yeah? Okay. So, you need us now. Therefore, we will give you safety. Ibig sabihin, pababayaan itong issue na to. Kasabihin namin, halimbawa lang ito ay maaring theory ko lang Pero ito rin ang realization ng ibang mga nagsasalita dito. Pwedeng sabihin nila na kailangan natin ng Pilipinas. O sige, i-cover up namin to. Anyway, wala namang itong epekto sa bansa namin Sa inyo yan, problema nyo yan. Basta sa amin, kung i-cover up namin ito, basta malaya kami sa bansa ninyo. Dagdagan namin ng mga base yan, kung bahala ka sa amin. I scratch your back, you scratch my back. Parang ganun yun di ba? Di ba? Ganun yun Parang anuin mo na, sige, tulungan kita. Tulungan mo rin ako. Kailangan namin. Di magpadala kami dyan ng isang katerba. Pero halika dito, sermonan muna kita, Marcos. Hindi, biro lang. Walang ganun. Pinupunta para sermonan Parang hindi, parang alam mo, naalala ko nga yung nangyari kay Zelensky, di ba? Medyo na-sermonan siya doon sa meeting. Di ba? Parang ganun ang gawin dito kay Marcos ma-sermonan Baka lang hindi ako sure Kasi siyempre, remember, ayaw din naman ni Trump yan
Kaya lang, ngayon, kailangan niya ng kaalyado ng mga bansa para sa kanyang gera, di ba? Sa gera ng Amerika. So, tulong lang. Tulungan tayong dalawa. Ano ba naman itong sabihan lang namin yung pulis namin na, huwag niyong ilalabas yan, ha? Ano na lang yan. Sa atin-atin na lang yan. Huwag nyo nang ilabas yung investigasyon na yan. Pwede naman ganun eh. But the mere fact na may nakuha si Tiglaw, di ba? Medyo saan ang galing yun? Maki-question mo. Tapos, mantakin mo, pumunta sa Amerika si Marcos, hindi sumama. Hindi, sa tingin ninyo, desisyon ni Marcos na hindi isama si FL? Hindi, isipin nyo mabuti yun ha. Sa tingin ninyo, desisyon ni Marcos na hindi isama si FL? Ako ha, ang opinion ko dyan, sa tingin ko, sinabihan siya, wag mo na isama yung asawa mo. Medyo may problema kami dyan sa asawa mo. Baka ganun. Hindi ko sinasabing ganun talaga, pero posibleng ganun. Yeah? Basta dito, mag-usap tayo, let's have a deal. Wag mo na isama yung asawa mo. O baka naman mismong yung asawa na, ayoko nang sumama dyan. Naging issue pa yan. Hindi kasi alam mo ito kung ako, halimbawa, advisor ni Marcos. Halimbawa, ako advisor ni Marcos. To prove my critics na fake news sila, to prove na kalokohan yung sinasabi ninyo na na-hold or na-question ang asawa ko dito sa Amerika, isasama ko. Di ba? Tapos ang usapan kung sinama niya. Mas ano pa yun, mukhang mapapahiya yung mga nagsabing na-involve si FL. Imagine niyo lang lawakan yung isip nyo. Kung isinama ni Bongbong Marcos si FL sa Amerika, tapos gagamitin nila yon lalong-lalo na si Claire. Gagamitin niya yun at sasabihin niya, kung talagang sangkot yan sa criminal activity, kung talagang na-question niya ng Beverly Hills, bakit sumama pa sa Amerika? Pwedeng ganon. Tapos ang usapan. Hindi, sa totoo lang kung ako yung advisor ni Marcos, ganon lang sasabihin ko Tapos na usapan, isama mo sa Amerika yan. Tapos na. Bakit hindi sinama? Yun ang malaking dyan. Malaking katanungan. Yeah? Malaking katanungan, bakit hindi sinama? Tapos ang usapan ko, sinama yan? Wala na. Tapos na lahat yung nagsasabing kinwestiyon siya, na-involve siya, kasama siya, tapos na. Bakit sinama at ba't pinayagan? Di ba? Pero hindi sinama May problema. Ano sa tingin niyo mga kababayan? May comment nyo dyan kung ano sa tingin ninyo. Pag-usapan ninyo yan. Diyan sa baba. Ba't sila na nag-usap? Hindi. Mag-uusap-usap din tayo dyan sa baba. Comment kayo. Eto na. Pag-usapan natin yung birada ni VP Sara Duterte, yung latest speech niya sa The Hague, doon sa event. Nang maghahabol sa amin dito, kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas, meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, lama mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Correct. Tapos sabi niya, bakit? Meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, alam mo ma'am, may nakita ako yung isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker.
At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na ganun na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako, Nako. magsasabi at magsasabi. Madam, hindi ka magiging mag-isa sa dami ng nagsisimpatya. Buong bansa nagsisimpatya dito sa ginawang pandurukot kay Pangulong Duterte. Kahit nga po yung, alam mo, kahit saan po ako magpunta, walang biro ito. Ito, kahit saan po ako magpunta. At, kunwari, medyo naaninag nilang si Banat ba yun Ang unang tanong nila sa akin, Sir, kailan po ba uuwi si Tatay Digong? Kailan nyo po pa uuwiin? Kailan nyo makakauwi ka pa kaya siya? Sa loob-loob, gusto kong sagutin Kung ako lang, gusto ko bukas na sa uli ko na atid ko na dyan sa Pilipinas Pero sabi ko nga, wala akong mano Ibig sabihin, talagang napukaw ang pang-aabuso, pangkakawawa kay Pangulong Duterte. Mantakin mo, ilang taon na yung mama. Sasabihan, paparatangan mo ng kung ano, 80 na yung mama. Tapos sasabihan mo, ang daming nagawa. Alam mo ngayon, dito talaga sila nagkamali. Kasi, kita nila yung nangyayaring mga adik sa karsada ngayon. Isa lang ang nasasabi nila, sana si Duterte na lang. Kaya lang, anong ginawa kay Duterte? Ganun Anong ginawa? Kayo, alam niyo yan. Kayong may mga adik na kaibigan na ngayon namamayagpag na naman sila. Dati, nagtatago-tago sila. Ngayon, namamayagpag pa sila. Di ba? Ang dami na, kaliwat kanan na. Anong nangyayari? Di ba, naano ninyo sana si Duterte? Ba't ba ginano nila si Duterte? Di ba? Sabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. It's a very Western-centric mindset. Nakita niyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado, saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. At ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Lahat. Yan. Kaya nga may mga biro-biro kahit yung kay Magellan, kasalanan ni Duterte. Yung kay Ninoy, kasalanan din ni Duterte. Lahat ng namatay, isisi nyo kay Duterte. Yan, pati nga yung buto di ba? Hindi, pati yung sasabong, sinisisi nga yung kay Duterte. Ng buto. War on drugs. War on drugs. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Naku, grabe naman yan, madam. Bakit naman love triangle lang marami na naman masasaktan dyan? Marami na naman masasaktan dyan. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Di ba? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya.
Guys, sinungaling. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-investiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto. Tapos buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung Lalo. diba? Nag-investiga sila 2012. O, nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Pero hinawakan pa rin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Panghawakan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Para may budget sila. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinedetain sa pre-trial stage. Diba? Sobrang tagal na. Ibigay niyo yung... Hoy! Sandali, pag nagsasalita si BP Sara Duterte, wag na kayo nagsisigaw-sigaw dyan. Hindi namin maintindihan. Buti na lang na ayos ko yung audio nito. Pwede ba pag nagsasalita si BP Sara Duterte, ganun lang muna. Relax lang, relax. Huwag masyadong mainit ang let her talk. Alam mo, mahirap yan. Yung nag-i-speech ka, tapos may nasigaw. Ano to, sinihan? Pinangungunahan yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Relax lang ha, relax lang. Interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan eh. Interim release, nandyan nakasulat. Pero anong sabi nila? Ay hindi pwede. Dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Nako, Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng magalakad-lakad. eroplano. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mong, tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo. Hindi nga siya makalakad ng maayos. At saka wala siyang ibang gustong puntuhan, kundi umuwi sa Davao City. Sinasabi niya, yung mga supporters, oo, totoo, matanda na siya. Pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala ngang witnesses, sinong ititreaten? Kaya nga. Mawalan sila ng budget. Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. ha? Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod Ako din. sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Yes. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC, gagawin namin. Ibigay niya sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Takot sila. Kasi wala Ano? na silang Ano yan? Ay, ano yan? kaso. Pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC
Walang kaso. Wala nang Wala na silang trabaho. magko-contribute. Eh, di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. silang allowance. Wala naman kayong kailangan na mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. Tama. So bakit ba kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay Budget. sa ICC? Pakulong si Marcos. At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Mm. Sino yung isa? Hungary, umalis na. Amerika. Dahil nagising na. Amerika, nagsabi. Alam na nila. May panahon pa, ma'am. Huwag ka na mag-no, mama! Ma'am, please, ma'am. Ma'am, Huwag ka na mag-no! Talaga ikaw ng presidente! Ma'am, 2028. Uuwi na kami, ma'am. Takbo na, ma'am. Promise. Hindi kasi Hoy, siya gawa. promise niya yan, ha? Uuwi kayo pag kumandidato siyang presidente. Hindi, pare, kampanya. Hindi naman ibig sabihin for good. Eh, ano tayo? Itulungan natin. Mangampanya tayo. Tulong-tulong, taong bayan. Alam nyo, kung hindi taong bayan ang kikilos sa 2028, mayayari si VP Sara Duterte. Mayayari. Sinasabi ko na sa inyo. Ngayon pa lang, 2025 eh. Grabe na yung ginawa ng Comelec eh. 'Di ba? Oh, kaya mayayari talaga. Kaya dapat overwhelming ang lamang. Pag hindi overwhelming ang lamang, naku po, delicates tayo dyan. Yayariin yan, sigurado ako. Oh, tingnan mo. Tingnan mo ha. Balita ko nga, yung kay Pacquiao, ipapanalo ng Comelec eh. Gago! Oh, yun ang balita ko eh. Sasabihin ng Comelec, panalo si Pacquiao. Kahit draw, di ba? Ay, kayang-kaya eh. Yung nga natalo, kaya nilang papanalunin eh. Yung natalo. Di ba? Gawain ng isang tao lang. Hindi siya gawain ng presidente. Isipin mo, kunwari, presidente ako. Kunwari, nakita niyo yung House of Representatives, ma'am? Ilang buhaya yon? 305? 315? O sabihin na lang natin, hindi buhaya yung iba. 295. Pwede Ang yun, buhaya. ma'am. Tanggalin, ma'am. Kami ang ipalit. Ayun. OFW ipalit. Kaya nga nung kampanya, di ba, nangampanya ako sa inyong lahat. Sabihan natin Kasi yung mga naiwan sa gamit Pilipinas. sa tripod yung ano. Hindi isang dahil sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay natin dyan. Piliin natin yung karapat-dapat at marunong. At nag-iisip siya para sa bayan at sa taong bayan. Diba? So, isipin mo ma'am, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Grabe. Eleksyon ang mga buhaya, ma'am. Buhaya! Kahit binoto mo. Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. Tama. Kailangan baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, Tama. baguhin natin. Nandito kami, VP! Kahit Totoo yan, ma'am. I agree. I totally agree sa sinasabi mo na may dayaan sa nakaraan na eleksyon. Ayun. Ayun na. Totoo yan, mga kababayan. Alam naman natin lahat yan eh. Na kaya nga mga kababayan, napaka-importante. Ito, sana lang ha, magkasundo-sundo tayo. Kasi kahapon nga eh, di ba? Meron akong pinost eh, yung tungkol dito sa nag-birthday. Inimbitahan tayo ng isa-isang birthday. Birthday po ng isa sa mga talagang solidong Duterte. Ha? Si Ma'am Jazz. Oh. Pangalanan ko na. Birthday ni Ma'am Jazz. Di ba? Alam naman po natin na protocol talagang malapit sa mga Duterte. Alam mo, naandun din yung mga katulad ni Joey, nila Trixie. Tapos, usap kami. Tungkol kay Amy. Hindi, totoo to. Walang biro ito ha. Pero, kasi, ng mga opinion nila tungkol kay Amy, opinion ko, opinion ng Banateros tungkol kay Amy. Doon, diretsuhan kami. Basta kami. No kami kay Amy.
Ayaw namin yan. Kahit anong mangyari sa 2028, hindi pwedeng tumabi-tabi yan kay BP Sara Duterte. Bulabugi namin yan si Amy. Oh. Pero sila, they see a different angle. But we respect each other. Kasi nga, we have a common denominator. Ano yun? Alamin denominator, di ba? Yung sa baba. Di ba? Yung sa pagka, fraction, yung mga ganyan. Sa mathematics, di ba? As long as we have common denominator, which is Duterte. The Duterte. Si Pangulong Duterte at saka si BP Sara Duterte. We can be united as one. Yeah? Even if they like Amy or they believe that Amy would help Duterte, I'm not saying they will gusto nila sa 2028 yun, ha? Hindi yun ang sinasabi ko. Etong nakaraan 2025, they really believe that Amy is a good choice for Senate. Okay, no problem. Iba yung opinion ko sa opinion nila. Pero we are united for BP Sara Duterte and PRRD. Unity. Yan ang tunay na unity. Kaya wag ho kayong papadali doon sa mga trying to divide the Duterte supporter. Yun lang sa akin. Wag ho tayong papadali doon. Ako, ito kahit anong sabihin ninyong paulit-ulit, isang bagay ang hindi ko to sinasabi para ipagmalaki lang. Okay? Hindi ko to sinasabi para ipagyabang. Okay? Pero kung meron namang talagang mga OG pagdating sa isa po ako doon na talagang nangampanya during 2016. Isa po ako dyan. Election. I mean, with terms of vlogger. Isa po tayo sa mga nauna. At kilala ko kung sino yung mga nauna na vlogger talaga na hindi pa sikat si PRRD, we're already campaigning for PRRD. Ganon. So, you cannot question me on my loyalty on PRRD. You cannot. Diba? Malabo. Kahit saan kitang anggulo, itutumba lang kita sa issue tungkol kay PRRD. Oh. Pero, ang punto ko dito, hindi ibig sabihin, porket ikaw yun nauna, yung mga sumunod na ay hindi na legit. Wag ganun. What if they realize along the way na si PRRD talaga naman palang para sa bayan and eventually they spoke up? Kasi pwede namang hindi lang sila nagsasalita noon, tahimik sila. They like PRRD pero hindi sila nagsasalita. Yeah? Pero eventually na-realize sila. Kaya lang, iba lang yung opinion nila sa ibang bagay. So, ibig bang sabihin nun, double agent na kagad? Kailangan mo ng kontrahin, awayin, di ba? Siraan ng kung ano-ano. Huwag ganun. Di ba? We need to unite on 2028. The real unity should be done sa 2028. Or else, yari tayo mga kababayan. Dadalihin ng ating Vice President na si Sara Duterte. So ako, doon sa mga nanggugulo, dapat i-X nyo na yan. I-unfollow nyo na yan. Doon sa mga nanggugulo. Sa mga nagkikreate ng division. Always remember, ito, lesson. Not only in history, but also biblically. Lesson po ito. Anyone who divides, ayan po ang tactic ng demonyo. Kaya nga ang laging sinasabi sa Biblia, peacemaker. Di ba? Getting along with each other. As a matter of fact, there was a time that there was division sa Acts. Kasi siyempre, ang Panginoon, di ba, umalis na. Ang Panginoong Hesus umalis na, umakyat na sa langit. So, yung mga disipulo, isipin mo, how can you control the 12 disciples with a different style of evangelism? Yeah? Kanya-kanya. So, nagano. Tapos hanggang si Paul. As a matter of fact, hindi kagad tinanggap si Paul. Nung pumasok. Si Paul, hindi po siya part ng disipulo, ha? Nagpakita lang sa kanya ang Panginoong Hesus, kaya siya na-convert. Tapos, marami ng mga issue na lumalabas, di ba? Kasi tao lang yan eh. Even if they are follower of Christ,
even if they would been with Christ, tao lang yan. They can commit mistakes. So nagkaroon na ng issue. Nagkakaroon na ng girian. Alam mo sabi ng Biblia? Alam mo, it doesn't matter kung ano yung mga minor differences as long as they preach the gospel. Sinulat yan ni Pablo. Kasi merong mga division na ganito yung style ng kanilang pagpipreach, ganito yung kanila. So, nagkakaiba-iba. Pero no sabi ni Pablo, kasi tinanong si Pablo dun ano ba, ibig bang sabihin nito, mali si ganito, mali si ganyan, mali si ganito. Hindi, sabi niya, as long as they preach the gospel. Di ba? Sandali, double check ko lang kung ano yung eksaktong sinabi ni Paul says regarding division. Ayan. Sa church. Kasi para sigurado tayo, baka mamaya magkamali tayo. Masita tayo ng yun. Ayan, sabi niya, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agreed with one another what you say, and there be no divisions among you, but that you perfect, united mind and thought. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Hindi na importante kung sino nagbaptize sa'yo. Ang importante, si Christ. Yun yung ibig niya sabihin. Yeah? Kasi tayo, we have to unite for Duterte. Yung mga, like, gusto nila si Amy. O gusto, kasi kami rin naman may mga gusto kami na ayaw nila. Okay lang yun. As long as, di ba, we are all want freedom of PRRD na maiuwi na sa Pilipinas. Pangalawa, yung maging presidente si VP Sara Duterte, yun ang importante. Yeah? Tingnan pa natin itong wait wait lang wait, chotomate. Para sigurado ho. Ayan, sabi niya dito, ito. Tama, si Pablo nga nagsabi. Sa Philippians 1:15 to 18. Is it true that some preach Christ out of envy and rivalry? Pinipreach daw si Christ out of inggit at rivalry. But others out of goodwill. Yung iba daw, dahil talaga sa kabutihang kalooban. The latter do so out of love. The former preach Christ out of selfish ambition. Di ba? Ito, mga to, selfish to. Ito, mabuting tao to. But what does it matter? Yan ang sabi ni Paul, The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. Kita nyo yung mindset ni Paul? Yeah? Hindi, kung sila, inggit, kaya nila pinipreach si Christ, at ito, mabuting tao, kaya pinipreach si Christ out of love, okay lang. As long as Christ is being preached, yun ang kanya. Yeah? Ganyan dapat, ang tamang pananaw. Dapat, hindi divisive. Ang problema, yung iba nating mga kababayan na quote-unquote Duterte supporter pero divisive. Mag-ingat kayo. Yan ang lagi niyong tatandaan. Pag ang isang Duterte supporter divisive, masama yan. May topak yan. In short, luka-luka. Okay? So yan ang lagi niyong tatandaan, ha? Okay?